Hello and welcome again dito sa ating next video. So in this video, we'll talk about security and privacy. So this topic is a little bit controversial in a way na meron kasi mga tao na medyo skeptical when we talk about privacy and security. Kasi 'di ba, meron tayong mga talagang usual na ginagawa natin, yung mga sinasabi nating kinaugalian natin na minsan hindi na siya sapat sa panahon. Right? For example, yung mga measures na ginagawa natin on how to keep our data private or secured, as technology changes, nababago din kasi yung mekanismo eh. So kaya meron mga tao na medyo sensitive or reluctant to change. However, kailangan to pag-usapan, kailangan ito natin tunan ng pansin kasi hindi lang kasi nakataya dito ang ating personal na information bagkus ang information ng buong organization. So without further ado, let's talk about security and privacy. So in this video, we'll talk about these topics. So una, we're going to answer the questions like, what are some of the most common information security threats? What motivates cyber attackers? What are some of the fundamental goals of information security? And how do you manage information security risk? Ayan. Alam natin na yung internet ay sabihin natin halos kasabay na sa ating pang-araw-araw na buhay. Dati kasi yung security ay naka-confine lang siya sa isang building or sa isang infrastructure, right? Sa isang eskwelahan for that matter, no? So, ngayon kasi hindi na. Yung kanyang physical boundaries ay wala na, right? Yung networks dati, I remember, ay parang nasa eskwelahan lang, 'di ba? We share files from one teacher to another. Ngayon kasi as internet ay nagiging rampant na sa atin, kasabay na siya sa transactions natin araw-araw na kung saan kahit yung pag-transfer ng mga files natin ay ginagawa natin siya online, 'di ba? It's more convenient naman talaga kung iisipin. So ngayon, since open na siya ngayon sa mundo, yung threat niya global na rin. 'Di ba? Dati kapitbahay mo lang, katrabaho mo lang yung threats. Right now, hindi na. Kahit yung mga tao sa ibang bansa, kalaban mo na rin. So we have to consider that. At kailangan natin siya isipin ng maayos. Right? But of course, yung mga traditional na mga threats, naandyan pa rin yan. Right? Minsan nga yung mga insiders, sabi natin, yung mga malicious insiders na katrabaho natin ay mas matindi pa yung threat as compare dun sa mga outsiders. Paano nasabi na mas malupit pa yung mga insiders ng mga threat? Kasi unang-una, they have direct access na sa mga files. Di na kailangan ng mga security clearances, right? Naandyan na eh. Katrabaho mo na eh. Kasama mo na sa organization eh. They can see and get and transfer information without you knowing. So yung mga malicious insiders na yan, naandyan pa rin yan. And we have to consider them. We have to recognize them. And another one is the human error and misuse. Dito pasok dito yung sinasabi nating social engineering attacks. Ito yung common. No, una dyan is phishing. Ano yung phishing? Example nito guys, ito common ito sa mga email. Have you experienced or received an email na para sabihin natin sa bangko na talagang kopyang-kopya yung formatting, the way they use the font, spacing, the logos, and lahat yan, talagang kopya-kopya, 'di ba? Then asking you to change your password or click something. Pero pag chinek mo yung sender, aba parang hindi ito yung mula sa aking bangko. So phishing 'yan. They try to mimic yung mga financial institution na kung saan tayo ay naka-enroll and then asking you to click on something na pag ginawa mo naman, you will be redirected to other website, maybe asking you to change your password or transfer your money, something like that. So that's in a form of phishing. At pasok yan dun sa ating mga internal threats or hackers inside the human error and misuse. Kasi we don't know how to distinguish, to identify ano yung legit na email from our banks dun sa hindi. You might be thinking, paano naman yun nakapa, ay, eh, ano naman yan sa akin kung yung katrabaho ko ay
nakapag-commit ng phishing. Naku, meron pong epekto yan sa atin. Kasi pwede po niya ma-compromise ang buong organization natin. Just imagine kung you are using the same email client po, ano? Ba, para-paras kayo ng email na ginagamit or sabihin natin, yung link na yon na clinic dun mula dun sa email ay nag-download ng isang software, right? Tapos biglang pumasok sa network nyo. So pwede po ma-compromise yung networks po natin. Sa parang ganun. And we have also the malware. Ito po ay shortcut sa malicious software. No, malware. Example po niyan ay yung mga virus, trojan, worm, spyware. Tawag sa kanila in general ay malware. Paano naman to naging error, human error and misuse? Minsan kasi, we transfer file using flash drive, right? Thumbnail, tawag ng iba. So, hindi natin alam na that flash drive may be contaminated ng malware, a software na pwedeng pumasok sa ating machine, na pwede tayo mag-cause uh, na-corrupt yung file or harm sa ibang computers. Pwede po yan. We also have theft and physical damage. Ilan po ito sa mga social engineering attacks na pwede natin ma-experience dun po sa ating sa tinatawag na human error and misuse. Ayan. So, ang tanong dyan, ano ba yung nagmo-motivate sa mga attackers? Ba't ba merong ganito? Ano ba yung nakukuha nila? Well, maraming rason. Ang iba dyan ay financial gain, right? Kanina we talk about malware. Isang example ng malware is ransomware. Ano ba ginagawa niyan? Pag eto nakapasok sa ating network, sa ating computer, ang una niyang gagawin is kukunin niya lahat ng files na meron tayo at i-encrypt niya yon. I-encrypt na kung gusto mo buksan at ma-access ang mga files mo, you have to put in password. Diba? At ang password na yan, ang may hawak niyan is yung hacker. Hacker from maybe other countries, right? And before you get that password, you have to pay, right? You have to pay. Kaya nga ransomware. At eto, you may be thinking na, edi, sige, bayaran namin, tapos i-trace namin yung kung sino yung recipient ng pera. Hindi siya ganun. Kasi hindi siya sa bangko binabayad. Ito po ay through Bitcoin. Parang ganun, example ng Bitcoin. So, yun yun. So, hindi nila trace kasi kung sino yung owner ng Bitcoin eh. So, safe pa rin sila. Iba naman is espionage. Ito, higher level ito. Government, military, or mga large corporations, they go ahead and attack other government or other military infrastructure, something like that. Other are for reputation. Hey, ako nakapag-hack ako ng isang government website. Alam mo yun? Hacker to hackers, nagpapagalingan sila. Ang iba naman ay recreation lang talaga. Hobby daw nila. And some ay political belief and ideology. Tawag namin dyan ay hacktivism. Ilan po ito sa mga motivations ng mga hackers po. No. And ang tanong niya, paano natin ito maka-counter? Anong pwedeng gawin? Diyan pumapasok yung ating tatawag na triad, yung three essential concepts of information security. Tawag natin dyan is triad, yung CIA triad. C stands for confidentiality. Ang ibig sabihin po niyan is we have to ensure that information assets are not accessed by any unauthorized person. Yun ang goal natin. Na yung ating files ay hindi dapat basta-basta nabubuksan na kung sino lang. It has to be for our eyes only. It's confidentiality. I is for integrity. The goal is to protect our data or our computer from unauthorized modification. Modification naman ito, it's integrity. And last is availability. Ang goal naman natin nito is to make sure that daytime systems are accessible when an authorized request is made. 'Di ba? Kung merong someone asking for this information, we see to it na talagang naandyan siya. So ito yung three triad na ating ini-implement. Ito yung three essential concepts of information security. However, walang organization na hindi po prone sa risk. Meron talaga dyan. So every organization faces risk in one form or another. So information security or information security risk can be expressed by this following formula. We are following this. So risk is equals to threat, vulnerability, and impact. When we say threat can be anything that can be harmful to your organization. And threat, we cannot control this. 'Di ba? Example, guys, we cannot eliminate hacking.
We cannot even stop natural disasters from happening. All of these are considered threats. No. And vulnerabilities naman are weaknesses in the infrastructure that threats can take advantage of. Example niyan, mga weak password. So, ginagamit ng mga hackers yan. It's your vulnerability. Especially if you are using one password sa lahat ng accounts mo. Parehas sa social media mo, parehas ang sa email mo, at iba pa. At kung nag-expire ang password mo, what do you usually do? You just add one character before or after it. Right? Minsan naman, we use our what birth date? That's easy to guess. If you're using one password to everything, pag na-compromise yung isang platform na pinagagamitan mo, ubos lahat ng account mo. At kasama po dyan ang organizations kung saan ka nabibilang. So yan, vulnerability yan. So yung risk is introduced when a threat, a vulnerability, and a possible impact or consequence come together. Yan po yan. So, sabi dito, no matter how strong your defenses are, you cannot eliminate risk. And this is for sure. So, ano ba yung sense nitong ginagawa natin? Well, we can do something. So, the goal of information security ay eto. Ang goal niya is to reduce the risk to an acceptable level. Identifying threats to your organization, finding vulnerabilities, and determining potential impacts. So for us to do this, we have to understand how can we handle risk. Paano ba? Well, may iba't iba. At ito yung apat na common. Una is avoidance. Avoid, sabi ng ibang organization. In order for us to avoid risk, we should not engage in any activity that introduces it. Avoidance. Example niyan, ganito. Sabi ng, meron siya pumuntang na IT practitioner, IT professional, at nakita yung school natin na, ay, ano ba to? Pen and paper pa kayo? File case pa kayo? Wala pa kayong automation dito? I-automate natin yan. Blah, 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 blah. Take note, pag nag-automate kayo ng isang uh, function ng inyong organization, at online yan, sabi natin kanina, ang kalaban mo dyan, hindi lang yung mga nasa paligid mo, but yung global na yung kalaban mo, yung mga hackers from other countries, right? Now, sabi mo naman, ayoko, kasi kaya pa naman namin, i-manual to lahat. Di pa namin kailangan ng automation and whatsoever because we want to avoid risk. Well, in that sense, pwede naman. Hindi naman kasi ibig sabihin na porket manual pa yung ginagawa nyo sa inyong eskwelahan, dapat na i-automate. Kung di naman kailangan. Right? So, one is avoidance. They avoid. Next is transfer. They transfer the risk. Let someone else handle it for you. Right? Example niyan is yung mga insurance. Di ba sabi ng mga insurance, nagkasakit ka, ako ang bahala sa iyo. Na-aksidente kayo, kami ang sasagot ng lahat-lahat. Ganun yung kanilang battle cry eh. So, it's called transfer of risk. Transference of risk. So, let someone else handle it for you guys. Another naman company, they just go ahead and accept anything, accept all the risk. So accepted lang. So nothing will be done to reduce it. Wala na. Tapos pag tayo pa ay gumawa ng something, mas maggastos pa. So let's go ahead and accept na lang ano yung risk. Meron naman po mga ganyang organizations. And some are performing mitigation. They mitigate. So implementing effective measures to reduce risk. So, yan. So, ito yung end ng aking slide. So, in this presentation, we talk about we answer the questions, what are some of the most common information security threats? What motivates cyber attackers? What are some of the fundamental goals of information security? And how do you manage information security risk? So, see you guys sa ating next video. Sa mga next videos natin, we will talk about yung mga password security, multi-factor authentication, security by design, among others. So, see you sa ating next videos.